Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit parang napakalayo pa rin ang tagumpay, kahit ginagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya? Bakit parang napakadaling dumarating ang mga oportunidad sa iba, habang sa iyo naman ay palaging may pakiramdam na may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa iyong pag-usad? Ang totoo, minsan ang problema ay hindi ang iyong pagsisikap, hindi rin ang iyong talento, at kahit ang tamang timing ay hindi rin ang dahilan. Minsan, may isang nakatagong hadlang na tahimik na humaharang sa landas ng iyong swerte. At ngayong Pebrero, maraming tao ang maaaring magsimulang matuklasan kung ano nga ba talaga ang hadlang na yon. Ngunit narito ang mas mahalagang tanong, paano kung ang dahilan kung bakit hindi ka pa nagtatagumpay ay isang bagay na hindi mo pa kailanman napansin? Ngayong araw, sama-sama nating bubuksan at aalamin ang misteryong iyon. Maraming tao ang naniniwala na ang swerte at tagumpay ay dumarating lamang sa mga taong talagang pinagpala. Ngunit kung pagmamasdan mong mabuti, mapapansin mo ang isang kakaibang bagay. Napakaraming tao ang masipag, matiyaga, at patuloy na nagsusumikap, ngunit pakiramdam pa rin nila ay parang hindi sila umaalis sa parehong lugar. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa na patuloy na nagpapabagal sa kanila sa tuwing sinusubukan nilang umusad. Ang ganitong pakiramdam ay maaaring magdulot ng pagkabigo, pagkalito, at minsan ay panghihina ng loob. Ngunit paano kung ang tunay na dahilan nito ay hindi naman malas? Paano kung may isang nakatagong hadlang na tahimik na nakaharang sa iyong pag-unlad? Habang nagpapatuloy ang Pebrero, maaaring magsimulang mapansin ng maraming tao ang ilang mga palatandaan at mga pattern sa kanilang buhay na magbubunyag kung ano ang matagal nang pumipigil sa kanilang landas. Sa video na ito, ating susuriin ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang tagumpay, at kung paano ang pag-unawa sa mga hadlang na ito ay maaaring magbukas ng pintuan tungo sa matagal mo nang hinihintay na tagumpay. Ang tanong na kinatatakutang itanong ng maraming tao. May dumarating na sandali sa halos bawat buhay ng tao kung kailan may isang tahimik, ngunit hindi komportableng tanong na unti-unting sumisulpot sa kanilang isipan. Madalas itong mangyari sa mga gabing tahimik, matapos ang isa na namang mahabang araw ng pagsubok, pag-asa, at paghihintay na sana ay may magbago na sa wakas. Ang tanong ay simple lamang, ngunit mabigat ang pakiramdam na dala nito. Bakit parang lahat ng tao sa paligid ko ay umuusad habang ako ay nananatili sa parehong lugar? Nakikita mo ang mga taong nasa paligid mo na nakakamit ang kanilang mga pangarap. Ang iba ay nagtatagumpay sa kanilang mga karera, ang iba naman ay bumubuo ng masayang buhay, at may ilan na tila napakadaling nakakaakit ng mga oportunidad. Samantala, ikaw ay maaaring nagsusumikap din, minsan ay mas higit pa, ngunit ang mga resulta ay parang hindi dumarating sa parehong paraan. Sa simula, maraming tao ang sinusubukang baliwalain ang ganitong kaisipan. Sinasabi nila sa kanilang sarili na baka maling panahon lamang ito, o baka kailangan lang nilang magsikap pa ng kaunti. At minsan, nagbibigay ng kaunting ginhawa ang ganitong paliwanag sa loob ng ilang sandali. Ngunit habang patuloy na lumilipas ang panahon, unti-unting bumabalik ang pakiramdam na yon. Nagsisimula kang mapansin ang mga paulit-ulit na pattern. Lumalapit ang mga oportunidad, ngunit tila bigla silang nawawala sa huling sandali. Ang mga plano ay mukhang maganda sa simula, ngunit palaging may hindi inaasahang pangyayari na humahadlang sa kanila. Kahit na pakiramdam mo ay malapit ka na sa tagumpay, bigla na lamang nag-iba ang direksyon ng buhay. Dito nagsisimulang mabuo ang mas malalim na tanong. Paano kung hindi ang pagsisikap ang problema? Paano kung hindi rin ang talento ang dahilan? Paano kung may isang nakatagong bagay, isang bagay na tahimik na nakakaimpluwensya sa landas ng iyong buhay nang hindi mo man lang namamalayan? Maraming tao ang natatakot itanong ang tanong na ito dahil pinipilit silang tumingin lampas sa mga simpleng paliwanag. Inaanyayahan silang tuklasin ang posibilidad na may mga hindi nakikitang puwersa, panloob na paniniwala, o matagal ng mga pattern na maaaring humuhubog sa kanilang mga karanasan. At kung minsan, ang pinakamalaking hadlang sa pagitan ng isang tao at ng kanyang tagumpay ay hindi nakikita ng mga mata. Ang nakatagong hadlang na humaharang sa swerte. Kapag nagsimula ng lumalim ang tanong na ito sa isip ng isang tao, may isa pang mahalagang pag-unawa na unti-unting sumusunod. Maraming tao ang nagsisimulang mapagtanto na ang tagumpay ay hindi palaging hinaharangan ng mundo sa labas. Minsan, ang tunay na hadlang ay mas malapit kaysa sa ating inaakala. Sa katunayan, madalas itong tahimik na naninirahan sa loob ng ating sariling mga kaisipan, nakasanayan, at mga takot. Ang nakatagong hadlang na ito ay hindi isang bagay na makikita o mahahawakan.
hindi ito parang pader na malinaw na nakatayo sa iyong harapan. Sa halip, tahimik itong gumagana, unti-unting hinuhubog ang mga desisyon, reaksyon, at paniniwala ng isang tao sa paglipas ng panahon. Dahil dito, maraming tao ang nabubuhay kasama nito ng maraming taon nang hindi man lang napapansin na ito ay umiiral. Isa sa mga pinakakaraniwang hadlang ay ang takot. Ang takot sa pagkabigo ay maaaring tahimik na pumigil sa isang tao na kunin ang mahahalagang pagkakataon. Kapag may bagong oportunidad na lumitaw, maaaring mag-atubili ang isang tao at kumbinsihin ang sarili na hindi pa siya handa o na masyadong malaki ang panganib. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagsasara ang pintuan ng pag-unlad at nagpapatuloy ang buhay sa dati nitong direksyon. Isa pang makapangyarihang hadlang ay ang bigat ng mga nakaraang karanasan. Kapag ang isang tao ay nakaranas na ng pagkadismaya o kabiguan noon, ang mga alaalang iyon ay maaaring lumikha ng mga hindi nakikitang limitasyon. Kahit may bagong pagkakataon na lumitaw, naaalala ng isipan ang sakit ng mga dating pagkakamali at nagiging mas maingat. Sa halip na umusad ng may kumpiyansa, maaaring umatras ang isang tao nang hindi niya man lang lubos na nauunawaan kung bakit. Ang negatibong pag-iisip ay maaari ring magkaroon ng malaking papel sa pagharang sa swerte. Kapag paulit-ulit na sinasabi ng isang tao sa sarili na malabong mangyari ang tagumpay o na palaging hindi gumagana ang mga bagay para sa kanya, ang mga kaisipang iyon ay unti-unting humuhubog sa kanyang mga kilos. Nawawala ang kumpiyansa, humihina ang motibasyon, at ang mga oportunidad ay tila nagiging mas malayo. Sa paglipas ng panahon, ang mga hindi nakikitang hadlang na ito ay nagsisimulang makaapekto sa direksyon ng buhay ng isang tao. Sa panlabas na tingin, maaaring magmukha itong malas. Ngunit sa katotohanan, ang mga nakatagong pattern na ito ang tahimik na gumagabay sa mga desisyon na ginagawa ng mga tao araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nananatiling tila hindi umaabante sa loob ng maraming taon, kahit sila ay may kakayahan at masipag. Totoo ang kanilang pagsisikap, mabuti ang kanilang layunin, ngunit may isang hindi nakikitang puwersa na patuloy na nagbabago sa direksyon ng kanilang landas. Ang pag-unawa sa nakatagong hadlang na ito ang unang hakbang upang maputol ito. Sapagkat kapag naging mulat ang isang tao sa kung ano ang tahimik na pumipigil sa kanyang pag-unlad, nagkakaroon siya ng kapangyarihan na baguhin ang direksyon ng kanyang sariling kwento. Bakit ang Pebrero ay isang turning point? Bawat taon ay may mga sandali kung kailan parang bumabagal ang buhay at tahimik tayong inaanyayahang magnilay. Ang Pebrero ay kadalasang isa sa mga panahong iyon. Dumarating ito matapos humupa ang kasabikan ng bagong taon, kung kailan nagsisimulang mapansin ng maraming tao kung ang kanilang mga pag-asa at plano ba ay tunay na umuusad o nananatili lamang sa dati. Sa panahong ito, mas nagiging mulat ang mga tao sa mga pattern sa kanilang buhay. Unti-unting nawawala ang pagmamadali ng Enero at mas nagiging malinaw ang realidad. Ang ilan ay nagsisimulang mapansin na ang mga layunin na kanilang itinakda ay hindi umuusad gaya ng kanilang inaasahan. Ang iba naman ay nakikita na ang ilang problema ay patuloy na nauulit na para bang may ipinapakitang mahalagang aral ang buhay. May kakaibang paraan ang Pebrero sa pagbubunyag ng mga katotohanang maaaring matagal nang nakatago. Ito ang panahon kung kailan nagsisimulang mas pagtuunan ng pansin ng mga tao ang mga desisyong ginagawa nila at ang mga landas na kanilang tinatahak. Ang maliliit na pangyayari, mga hindi inaasahang pag-uusap, o kahit tahimik na sandali ng pagninilay ay maaaring biglang magpaunawa sa isang tao kung ano talaga ang matagal nang pumipigil sa kanya. Para sa marami, nagiging turning point ang buwang ito dahil nagbibigay ito ng pagkakataong huminto sandali at unawain kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng lahat. Sa halip na patuloy na magmadali ng walang malinaw na direksyon, hinihikayat ng Pebrero ang mga tao na tumingin sa loob ng kanilang sarili at magtanong ng mas malalalim na bagay tungkol sa kanilang mga pagpili, mga takot, at mga paniniwala. Minsan, ang mga sagot na lumilitaw sa panahong ito ay nakakagulat. Maaaring matuklasan ng isang tao na ang hadlang na matagal niyang nilalabanan ay hindi pala nagmumula sa labas. Maaaring ito ay isang nakasanayan na hindi niya kailanman kinuwestiyon, isang takot na dala niya sa loob ng maraming taon, o isang uri ng pag-iisip na unti-unting naglimita sa kanyang sariling mga posibilidad. Kapag nangyari ang ganitong pag-unawa, may isang makapangyarihang pagbabago na nagsisimulang mangyari. Ang kamalayan ay nagdudulot ng linaw, at ang linaw ay nagbubukas ng pagkakataon para sa pagbabago. Ang dating mukhang malas ay maaaring biglang magpakita bilang isang pattern na maaaring maunawaan at baguhin.
At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Pebrero para sa maraming tao. Hindi ito basta isa pang buwan na lumilipas. Para sa marami, ito ang sandali kung kailan sa wakas ay nakikita nila kung ano ang matagal nang nakatayo sa pagitan nila at ng tagumpay na kanilang hinahanap. Mga palatandaan na may humaharang sa iyong swerte. Kapag nagsimulang maghinala ang isang tao na may isang bagay na tahimik na humahadlang sa kanyang pag-unlad, may ilang mga palatandaan na kadalasang nagiging mas kapansin-pansin. Sa simula ay maaaring maliit lamang ang mga ito, ngunit kapag paulit-ulit silang nangyayari, unti-unti nilang ipinapakita ang isang mas malalim na pattern. Isa sa mga pinakakaraniwang palatandaan ay kapag lumilitaw ang mga oportunidad ngunit hindi kailanman nagtatagal. Maaaring may isang magandang pagkakataon na biglang dumating, tulad ng bagong trabaho, ideya sa negosyo, o mahalagang koneksyon. Sa maikling sandali, puno ng pag-asa ang pakiramdam. Ngunit kahit tila handa na ang lahat na umusad, bigla na lamang nawawala o nasisira ang oportunidad. Kapag nangyari ito ng paulit-ulit, nagsisimulang magtaka ang isang tao kung bakit ang mga sandaling iyon ay hindi kailanman nagiging tunay at pamatagalang tagumpay. Isa pang palatandaan ay kapag palaging nabibigo ang mga plano sa huling sandali. Maaaring maingat na naghanda ang isang tao, nagsumikap, at naniwala na sa wakas ay magkakatugma na ang lahat. Ngunit bago pa maabot ang layunin, may biglang nangyayari. Nagkakaroon ng mga pagkaantala, nagbabago ang sitwasyon, o may mga hadlang na hindi inaasahan ng sinuman. Kapag patuloy itong nangyayari, parang may isang hindi nakikitang puwersa na paulit-ulit na pumipigil sa pag-usad. Ang takot ay maaari ring maging malinaw na senyales na may nakatagong hadlang. Kapag may mahalagang pagkakataon na dumating, maaaring biglang makaramdam ang isang tao ng pag-aalinlangan o pagdududa. Nagsisimula niyang isipin ang lahat ng maaaring magkamali. Kahit may bahagi sa kanya na gustong subukan ang pagkakataon, may isa pang bahagi na tahimik na pumipigil sa kanya. Sa huli, lumilipas ang sandali, at naiwan siyang nagtataka kung ano sana ang nangyari kung kumilos lamang siya ng iba. Ang pakiramdam na palaging natigil o hindi umuusad ay isa pang malakas na palatandaan. Sa kabila ng pagsisikap, determinasyon, at pagtitiyaga, parang nananatili lamang ang buhay sa parehong lugar. Mabagal ang progreso o halos hindi ito maramdaman. Nakakalito ang sitwasyong ito dahil alam ng tao na ginagawa niya ang lahat ng makakaya, ngunit ang mga resulta ay tila hindi tumutugma sa kanyang pagsisikap. Sa huli, ang paulit-ulit na pagkakamali ay maaari ring magbunyag ng isang hindi nakikitang pattern. Maaaring mapansin ng isang tao na ang mga katulad na problema ay patuloy na bumabalik sa iba't ibang sitwasyon, sa trabaho, sa mga relasyon, o sa mga personal na desisyon. Sa bawat pagkakataon ay tila magkakaiba ang pangyayari, ngunit ang kinalabasan ay nakakagulat na pamilyar. Kapag nagsimulang magsama-sama ang mga palatandaang ito, madalas nilang ipinapakita na may mas malalim na dahilan kaysa sa simpleng malas. Ipinahihiwatig nito na maaaring may isang nakatagong hadlang na tahimik na humuhubog sa direksyon ng buhay ng isang tao. Ang pagkilala sa mga senyas na ito ay mahalaga, dahil ang kamalayan ang kadalasang unang hakbang upang maputol ang siklo at mabuksan ang pintuan ng mga bagong posibilidad. Paano alisin ang hadlang? Kapag nagsimula ng makilala ng isang tao ang mga palatandaan ng isang nakatagong hadlang, may isang mahalagang pag-unawa na kasunod nito. Ang hadlang na dati ay tila napakalakas at permanenteng umiiral ay maaaring hindi pala kasing tibay ng iniisip. Sa katunayan, maraming ganitong mga balakid ang nagsisimulang humina sa sandaling maging mulat ang isang tao sa kanilang presensya. Ang unang hakbang upang alisin ang hadlang ay ang pagpapakawala sa mga pagsisisi ng nakaraan. Maraming tao ang matagal na nagdadala ng bigat ng kanilang mga dating pagkakamali. Paulit-ulit nilang binabalikan ang mga sandali kung kailan nagkamali ang mga bagay at tahimik nilang sinisisi ang kanilang sarili sa mga napalampas na pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, ang mga alaalang ito ay lumilikha ng pagdududa at pag-aalinlangan. Ngunit ang katotohanan ay ang bawat tao ay nakakaranas ng kabiguan sa ilang punto ng buhay. Ang pagkakaiba ng mga taong nananatiling natigil at ng mga taong umuusad ay ang kakayahang bitawan ang nakaraan at ituring ito bilang aral, hindi bilang permanenteng limitasyon. Isa pang makapangyarihang hakbang ay ang pagbabago ng mga negatibong paraan ng pag-isip. Napakalaki ng impluwensya ng isipan sa kung paano tumutugon ang mga tao sa mga oportunidad. Kapag ang isang tao ay palaging nagsasabi sa sarili na malabong mangyari ang tagumpay o na walang gumagana para sa kanya, ang kanyang mga kilos ay unti-unting nagiging salamin ng paniniwalang iyon.
Nawawala ang kumpiyansa at lumalakas ang pag-aalinlangan. Ngunit kapag dahan-dahang pinapalitan ng isang tao ang mga kaisipang iyon ng mas positibo at umaasang pananaw, nagsisimula ring magbago ang kanyang mga kilos. Kahit maliliit na pagbabago sa pag-iisip ay maaaring magbukas ng mga posibilidad na dati ay tila imposible. Mahalaga rin ang pagkilos ng may tapang, kahit maliit na hakbang lamang. Maraming hadlang ang nananatiling matibay dahil naghihintay ang mga tao ng perpektong sandali bago kumilos. Sinasabi nila sa kanilang sarili na uusad lamang sila kapag lubos na silang handa. Ngunit ang tunay na pag-unlad ay bihirang magmula sa paghihintay ng katiyakan. Madalas itong nagsisimula sa maliliit na hakbang na ginagawa kahit may pag-aalinlangan. Bawat kilos ay nagdadagdag ng kumpiyansa, at sa paglipas ng panahon, ang maliliit na hakbang na ito ay nagdudulot ng makabuluhang pagbabago. Ang pagtitiwala sa sariling landas ay isa ring mahalagang bahagi ng pagbasag sa hadlang. Madaling ihambing ang ating sarili sa iba at mawalan ng loob kapag tila mas mabilis ang kanilang pag-usad. Ngunit ang bawat paglalakbay ay may kanya-kanyang bilis at direksyon. Kapag masyadong nakatuon ang isang tao sa paghahambing, maaaring hindi niya mapansin ang mga natatanging oportunidad na para talaga sa kanya. Ang pagkatutong magtiwala sa tamang panahon ng sariling buhay ay nagdadala ng linaw at kapayapaan. Sa huli, ang pagiging bukas sa mga hindi inaasahang oportunidad ay maaaring ganap na magbago ng direksyon ng buhay ng isang tao. Minsan, ang pagkakataong magbabago sa lahat ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. Maaari itong lumitaw sa pamamagitan ng bagong ideya, isang hindi pamilyar na landas, o kahit isang hamon na sa simula ay tila mahirap. Ang mga taong nananatiling bukas sa ganitong mga sandali ay madalas na natutuklasan na ang dating mukhang hadlang ay maaaring maging pintuan patungo sa mas malaking pagkakataon. Ang pag-alis sa nakatagong hadlang ay hindi nangyayari agad-agad, ngunit sa pamamagitan ng kamalayan, tapang, at pagtitiyaga, ang landas na dati ay tila sarado ay unti-unting nagsisimulang bumukas. Sa huli, ang paglalakbay patungo sa tagumpay ay bihirang maging kasing simple ng inaakala ng maraming tao. Marami ang naniniwala na ang tagumpay ay dumarating lamang dahil sa matinding pagsisikap, tamang panahon, o purong swerte. Ngunit madalas na ipinapakita ng buhay ang isang mas malalim na katotohanan. Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa pagitan ng isang tao at ng kanyang mga pangarap ay hindi ang mundong nakapaligid sa kanya, kundi ang mga hindi nakikitang pader na hindi niya namamalayang siya mismo ang bumubuo sa loob ng kanyang sarili. Ang mga pader na ito ay nabubuo mula sa mga nakaraang pagkadismaya, mga tahimik na takot, at mga paniniwalang unti-unting lumalakas sa paglipas ng panahon. Sa simula, tila maliit at walang gaanong epekto ang mga ito. Kaunting pagdududa dito, kaunting pag-aalinlangan doon. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang maliliit na kaisipang ito ay maaaring tahimik na humubog sa direksyon ng buhay ng isang tao. Gayunpaman, napakalakas ng kapangyarihan ng kamalayan sapagkat kaya nitong baguhin ang lahat. Sa sandaling magsimulang makilala ng isang tao ang mga nakatagong hadlang na ito, doon din nagsisimula ang pagbabalik ng kontrol sa direksyon ng kanyang landas. Ang dati ay tila walang katapusang malas ay maaaring biglang magpakita bilang isang pattern na maaaring maunawaan at sa kalaunan ay mabasag. Para sa maraming tao, ang Pebrero ang nagiging sandali kung kailan nagsisimula ang ganitong pag-unawa. Hindi ito basta isa pang pahina sa kalendaryo. Sa halip, nagiging panahon ito ng pagninilay, isang sandali kung kailan humihinto ang mga tao at sa wakas ay nakikita ang mga pattern na tahimik na nakaimpluwensya sa kanilang paglalakbay. At kapag lumitaw ang pag-unawang iyon, may isang kahanga-hangang pagbabago na nagsisimulang mangyari. Iba na ang galaw ng isang tao. Gumagawa siya ng mga desisyon ng may mas malinaw na pag-isip. Hinaharap niya ang mga oportunidad ng may bagong tapang. Unti-unti, ang mga pintuang dati ay tila sarado ay nagsisimulang bumukas. Hindi ito nangangahulugan na ang tagumpay ay darating agad-agad. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon, pagtitiyaga, at patuloy na paniniwala sa sarili. Ngunit ang bawat makabuluhang pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng pag-unawa, ang pagkilala na ang kapangyarihang baguhin ang sariling kwento ay matagal nang naroon. Kaya kung minsan ay naramdaman mo na parang ang tagumpay ay palaging bahagyang lumalayo sa iyong abot, huminto sandali at tumingin ng mas malalim. Ang hadlang na dati ay tila imposibleng lampasan ay maaaring nagsisimula na palang humina. At kung minsan, ang mismong sandali na napagtanto mo kung ano ang matagal nang pumipigil sa iyo.
ay siya ring sandali kung kailan sa wakas ay nagsisimulang hanapin ka ng iyong swerte.